Welcome to Sitio Bangungot, ang channel na siyang maghahatid sa inyo ng mga kwentong mula mismo sa mga tunay na taong nagpapadala sa atin ng kanya-kanyang mga nakakatakot at nakapangingilabot na karanasan sa buhay. Mapatungkol man yan sa multo, aswang, engkanto, at iba pa. Siyempre hindi mawawala ang inyong lingkod upang isabuhay ang mga istoryang ito gaya na lang ng kwentong ipinadala sa atin ngayon ng ating letter sender for today. Itago na lang daw natin siya sa pangalang Lily, all the way from United States. Samahan niyo akong alamin kung ano nga ba ang sikretong itinatago ng isang OB-GYN clinic dito sa Pilipinas na dahilan upang magdesisyon siyang umalis na lang ng bansa ilang taon na rin ang nakalilipas. Klinika. Magandang araw po sa inyo, lalong-lalo na sa lahat ng mga taong nasa likod ng napakagandang channel na ito dito sa YouTube. Isang taon na rin po mula nang unang maging parte ng daily routine naming mag-anak ang pakikinig sa inyo. Kaya naman kudos sa napakagandang mga kwentong inilalabas nyo dito sa inyong channel. Sir Jupiter, itago nyo na lang po sana ako sa pangalang Lily. 40 years old, sumusulat po mula dito sa US. Mahigit isang dekada na rin po akong OFW. Nagtatrabaho ako bilang isang hairdresser sa isang maliit na salon na pagmamay-ari ng asawa kong Canadian at ng pinsan niya. Okay naman po ang buhay namin since I'm living here with my family. Matapos ko silang ipetisyong pumunta rito, ilang taon na rin po ang nakararaan. Anyway, medyo maselan nga po pala itong kwentong share ko sa inyo ngayon at sa totoo lang po ay ito talaga ang main reason kung bakit ko naisipang mag-abroad noon. Please note na ang mga pangalan ng taong involved sa kwentong ito ay pinalitan ko for privacy purposes. Actually, I almost forgot about this story dahil pinilit ko na talaga itong ibaon sa limot because of the trauma na naibigay nito sa akin nung araw. Naalala ko nga lang ulit ito nung nagkausap kami ng kapatid ko last week via video call. Tapos naichika niya sa akin yung tungkol sa lumang maternity and lying-in clinic daw na muling nagbukas sa lugar namin pagkatapos nitong magsara sa loob ng matagal na panahon. Naalala kasi ng kapatid ko na doon din ako nagpapacheck up nung ipinagbubuntis ko pa lang ang panganay na anak ko sa pagkadalaga. May usap-usapan daw kasi ngayon sa lugar namin na may something daw dun sa klinik na yun. Malas daw yun, Sir Jupiter. Marami raw kasing buntis na nagpapacheck up doon pero after some time, biglan lang silang naaagasan bago pa man nila masilayan ang kanilang mga munting anghel. Sunod-sunod na raw kasi yung nalalaglagan ng anak dun sa klinik, lalo na sa tuwing sasapit ang month of November. Kaya marami nang nagko-complain, pero nung paimbestigahan naman sa mga pulis ang bagong may-ari, wala naman daw lumabas na kahit na anong anomalya sa loob ng klinik. So far ay malinis naman daw talaga ang record nito. Maayos ang facilities, fully trained ang mga staffs,
Magagaling din pati ang mga doktor na siyang nagmamanage mismo ng klinika. Walang problema sa kanila maliban na lang sa halos pare-pareho lang daw ng mga complaint ng tao tungkol dun sa mismong establishment. May nagpapakita raw kasing multo sa loob ng klinikang ito, Sir Jupiter. Isang multong lapnos ang balat mula ulo hanggang paa. Malaki ang tiyan, buntis, habang yung isa naman ay isang multong lapnos din ng katawan pero nakasuot daw po ng white coat na parang tulad ng mga isinusuot ng doktor. Habang nag-uusap kami noon ng kapatid ko, Sir Jupiter, hindi ko naiwasang manumbalik sa alaala ko yung nakaraang pinilit ko na talagang ibaon sa limot. Kung alam lang nila ang tunay na nangyari sa klinik na yun, sigurado akong lalo pa nila yung katatakutan. It took me so much time, effort, and money para lang makamove on ako sa very traumatic memory ko doon to the point na halos 2 taon ko rin kinailangang mag-undergo sa isang mental therapy dito sa US. Buntis din kasi ako noon eh. Bukod sa yung edad ko, bata pa kung maituturing. If I'm not mistaken, nasa around 19 to 20 years old lang ako noon. Graduating na sana sa college, kaya lang nabuntis ako ng boyfriend kong tinakasan din naman kami ng baby ko eventually. Actually, hindi ko alam ang buong kwento nito eh. Tagpi-tagping balita na naririnig ko lang din sa iba ang alam ko. Doon kasi sa maternity clinic na yun kung saan ako napiling magpa-check up para sa pagbubuntis ko nung araw, doon din daw nagpapa-check up ang isang kilalang prostitute noon sa lugar namin. Tawagin na lang natin siyang Camilla, na nachichismis pang kabit daw ng isang sikat na politiko sa aming lugar, na siyang ama ng dinadala niyang bata that time. Hindi naman ako tsismosa eh. So kahit na may mga naririnig akong usap-usapan sa tuwing nagkakasabay kami ng pagbisita doon sa klinik, ay wala naman akong pakialam. Pero nakausap ko si Camilla isang beses, Sir Jupiter, nang makita ko siyang umiiyak doon sa waiting area ng klinik. Naawa kasi ako sa kanya, kaya nilapitan ko siya at inabutan ng panyo, na tinanggap niya naman agad. After that, Sir Jupiter, hindi niya na napigilan pang magkwento ng dahilan kung bakit siya umiiyak. Ang sabi niya sa akin, pinutol na raw ng boyfriend niya ang ugnayan nila dahil nalaman raw ng tunay nitong asawa ang tungkol sa kanilang relasyon. So that confirms na totoo nga ang mga kumakalat na chismis sa kanya. Pinayuhan ko na lang siya noon na pakawalan na lang kako yung lalaki. Tutal ay may sarili itong pamilya. Medyo nakaka-relate kako ako sa sitwasyon niya dahil iniwan din ako ng tatay ng baby ko. Ang kaibahan lang talaga namin hindi ako kabit. Ang sagot naman ni Camilla sa akin, Sir Jupiter, pakakawalan naman daw niya talaga yung lalaki. Kaya lang itong babae na asawa ng kalaguyo niyang politiko, pinagbabantaan siya. Gusto niya pa nga sanang ipakita sa akin yung text messages na na-receive niya, kaya lang tumanggi na ako kasi kako, masyado na yung private. Sabi ko, sapat na yung nakapag-grant siya sa akin. Siguro naman kahit papaano, gagaan na ang loob niya. That was the first and last time na nagkausap kami.
Pagkatapos noon, kahit na nagkakasalubong kami sa hallway ng maternity clinic, para na ulit kaming hindi magkakilala. I think nahihiya siya sa akin dahil nakapag-overshare siya ng tungkol sa buhay niya. Pero naiintindihan at nirerespeto ko naman yon. Anyway, pagkatapos po ng ilang buwan, siguro mga nasa second trimester na ako ng pregnancy ko nung sunod ko siyang makita, Sir Jupiter. Naabutan ko siya sa loob ng office ni Doktora, yung OB-GYN na namamahala sa maternity clinic na yon that time. Pinapasok kasi ako agad ng staff sa loob kasi akala niya raw nakalabas na yung naunang pasyente. Todo sorry naman ako kahit na ang totoo, sobrang nagtataka ako dahil napansin ko talaga yung biglang pagbagsak ng katawan ni Camilla. Halos butot balat na siya eh. Bakat na rin yung shape ng bungo niya sa mukha niya dahil sobrang payat niya na talaga. Nangingitim din yung ilalim ng mga mata niya at namumutla rin siya. Hindi ko naman siya matanong kung may sakit pa siya kasi lumabas agad siya matapos sabihin ni Doktora na tapos na rin naman daw ang check-up nila. Nakasimangot pa si Camilla noon, parang nagtatalo sila ni Doktora. Sobrang na-bother talaga ako doon. Lalo akong naawa sa kanya. Sabi ko pa nga noon, thankful pa rin talaga akong meron akong very supportive family kahit na tinakasan ako ng boyfriend ko. Hindi katulad ni Camilla na matagal na palang palaboy sa lugar namin at walang kinikilalang pamilya bago pa siya napunta sa ganong klaseng trabaho. After ng check-up ko noon, Sir Jupiter, palabas na sana ako ng office ni Doktora nang bigla na lang bumukas ang pintuan noon tapos ay pumasok mula roon ang isang very sophisticated at napakagandang babae na mabilis ko namang na-recognize kung sino. Let's just call her Emilia. Ang tunay na asawa ng politikong kalaguyo ni Camilla. Kilala sa amin ang pamilya ni na Emilia bilang mayaman at makapangyarihang angkan, Sir Jupiter. Mahirap silang kalabanin dahil na rin nga sa pera at yamang meron sila. Kaya naman nagtaka ako kung ano ang ginagawa niya dun sa maliit at pipitsugin namang maternity clinic na yun, Sir Jupiter. Hanggang sa bigla ko na ngang maalala si Camilla. Sobrang lakas ng kalabog ng dibdib ko habang naglalakad ako palabas ng klinik. Para bang bigla akong kinutuban, Sir Jupiter, na may hindi magandang nangyayari sa paligid. Kahit na may lakad pa nga ako noon, nagdesisyon na akong umuwi na lang sana sa bahay. Kaya lang po, pagkapa ko ng wallet dun sa bag ko, bigla namang nawala. Hindi ko alam kung nasaan, tapos naalala kong nagbayad nga pala ako sa vitamins kanina, kaya pabalik na sana ako ng klinik nung nakita kong nagkakagulo sa loob. Diyos ko po! Nakita ko si Camilla, Sir Jupiter. Nandun siya sa harap ng entrance ng klinika, tapos hawak-hawak niya yung isang tumpok ng buong dugo sa kamay niya habang naglalakad siya ng nakabukaka papasok sa loob. Umiiyak siya habang patuloy na umaagos mula sa puwerta niya yung dugo na tumutulo po sa bawat parte ng sahig na dinadaanan niya. Sigaw siya ng sigaw, Sir Jupiter, habang sinasabi niya na wala na raw ang anak niya.
Literal na nanigas ako sa kinatatayuan ko ng mga sandaling yun, Sir Jupiter. Nakita kong naglabasan na rin yung iilang taong natitira na lang dun sa klinik. Tutal ang alam ko talaga ay ako na lang ang huli nilang pasyente ng araw na yun dahil paggabi na nga at malapit na silang magsara. Nakatayo ako dun sa open ground na napagigitnaan ng klinik at ng parking area nila. At talagang hindi ako makaalis doon. Kaya naman nang lumabas si Emilia mula doon sa rear exit ng clinic, nakita ko siya, Sir Jupiter. Nakangisi habang naglalakad siya papalapit sa akin. Nagkasalubong pa kami pero hindi niya ako pinansin. Basta dumiretso lang siya dun sa sasakyan niya, tapos nag-drive na siya paalis. Ako naman, Sir Jupiter, umalis na lang din dun kahit hindi ko na nakuha yung wallet ko. Kinabahan kasi ako nung nakita kong nagkakagulo na sila sa pag-aasikaso kay Camilla na nahimatay na lang dun sa sahig ng klinik. Basta hindi ko na matagalan yung site, kaya umalis na lang ako. Mabutit may natira akong barya noon sa bag ko na siya kong ipinamasahe pauwi sa amin. Hindi ako makatulog ng gabing yon, Sir Jupiter, dahil sa sobrang isip ko tungkol sa mga nangyari. Sa mga nasaksihan ko, sa mga nakita ko at sa mga bagay na napagtanto ko ng gabing yun. Natanong ko ang sarili ko, bakit ako kung kailan nandoon si Emilia sa klinikang yun, saka naman biglang nangyari yun kay Camilla? Anong pinag-usapan nila ni Doktora kanina? Bakit parang may ginawa silang hindi maganda? November 1, holiday ng araw na yun dahil araw ng mga patay. Kaya sarado ang klinik. Nag-text na lang ako kay Doktora kung kailan ko pwedeng kunin yung wallet na naiwan ko sa office niya dahil nandoon ka ko lahat ng sinweldo ko noon sa part-time job ko for the whole month. Agad naman siyang nag-reply na nasa klinik daw siya ng mga sandaling yun at pwede ko raw siyang puntahan doon. Bilisan ko nga lang daw dahil pupuntahan niya pa sa ospital si Camilla kung saan nila ito dinala kagabi. Wala raw kasi itong kasama doon, kaya naman gumayak ako kaagad at bumiyahe papunta sa klinika. Kaya lang, Sir Jupiter, sobrang traffic naman habang nasa biyahe ako. Pagkatapos noon nang dumating naman ako sa klinik, nakita kong napakaraming taong nagkakagulo sa harap noon. Sobrang dami dahil ang laki-laki na rin ng apoy na lumalamon dun sa buong establishment. Talagang nasapuko ang sariling bibig ko sa nakita ko. Lalo na nang marinig kong may nakakita raw kay Camilla na pumasok sa loob ng klinik na yun na may dalang gasolina. Siya raw ang sumunog sa klinik na yon dahil sa sobrang frustration sa pagkalaglag ng baby niya. May nakarinig pa nga raw na sinabi niyang susunugin niya na lang ang sarili niya, tutal ay makasalanan naman daw siya. At ganun din naman ang mangyayari sa kanya sa impyerno. Pero hindi ako naniniwalang ginawa ni Camilla yun, Sir Jupiter. Lalo na at may isang staff ng klinik na yun na nakapagsabi sa akin na nag-iiyakan daw sina Camilla at doktora nung gabing dalhin nila sa ospital si Camilla. Humihingi ng tawad ang doktora
sa napakalaking kasalanan niya raw kay Camilla, habang nagpapasalamat naman daw si Camilla kay doktora dahil sa ginawa nitong pag-amin tungkol sa isang bagay na magbibigay ng hustisya sa nangyari sa kanila ng baby niya. Sa palagay ko talaga, hindi nalaglag ng kusa ang baby ni Camilla. Sinadya yun, Sir Jupiter. At malaki ang kutob kong may kinalaman doon si Emilia. Kaya lang wala naman akong ebidensya. Saka bakit ba ako manghihimasok sa kanila, hindi ba? Lalo pa nga akong natakot noon dahil halos 1 linggo ko ring napapansing may umaali-aligid na sasakyan sa harapan ng bahay namin, Sir Jupiter. Tapos habang pauwi ako galing dun sa part-time job ko, nakasalubong ko rin si Emilia. Parang minamanmanan nila ako, kaya natakot talaga ako noon sa kaligtasan ko. Ni hindi nga po nakalabas sa media ang tungkol sa pangyayaring ito, Sir Jupiter. Tapos mabilis ding namatay ang balita at mga usap-usapan tungkol sa kanila. News blackout ang nangyari. Kaya ang ginawa ko noon, dali-dali akong nagpunta sa ibang lugar at doon nagtago hanggang sa makapanganak ako. Pagkatapos nun, Sir Jupiter, doon ko na naisipang mag-abroad. Ilang taon makalipas ang pangyayaring yun, Sir Jupiter, nabalitaan ko na lang na pinasok daw ang bahay ng pamilya ni na Emilia at pinatay silang mag-anak. Kabilang na ang asawa niyang babaero. Away sa politika ang itinuturong dahilan. Masama man pong sabihin, Sir Jupiter, pero yun na yata ang pinakamasayang balitang natanggap ko. Sa wakas, hindi na ako mangangamba pa sa safety ko dahil wala na ang mga taong kinatatakutan ko. Pagkatapos po noon, nabalitaan kong nabili na raw ulit yung property kung saan nakatayo yung dating maternity clinic na yun at tinayuan ng panibago. Iba na nga lang yung may-ari, Sir Jupiter, at sa tingin ko ay wala silang knowledge tungkol sa history ng lugar na yon. O kung meron man, baka hindi po sila naniniwala. Dahil wala ngang credible source from the media ang pangyayaring yun, bukod sa mga kwento-kwentong hindi naman maiiwasang nagkaroon na ng dagdag bawas. Ni hindi nila kilala kung sino yung babaeng buntis na nagmumulto raw sa lugar na yun. Pati na rin yung umiiyak na doktor na minsan ay nakikita raw nilang paggala-gala sa hallway o di kaya ay nanonood sa mga nanganganak doon sa delivery room ng clinic. Ayon sa mga staff, madalas daw nilang makita yung sunog na babaeng buntis doon sa may rear exit ng clinic, pati na rin doon sa waiting area at sa opisina ng doktor na namamahala doon. Nakatingin lang daw ito minsan. Minsan naman daw, parang nagsasalita ito. Pero hindi raw nila magawang alamin kung ano ang sinasabi. Dahil nakikita raw nilang nagdidikit o nababanat pa yung ibang parte ng balat nito sa bibig kapag nagsasalita ito. Minsan naman daw, parang nalulusaw yung balat nito sa mukha at nakikita nilang halos wala na itong balat. Minsan naman daw, Sir Jupiter, hindi lang yung 2 babaeng sunog ang nakikita nila. May mga naririnig din daw po silang malalakas na iyak ng sanggol na hindi nila malaman kung saan nanggagaling.
Dahil po tuloy doon, palaging hiring sa staff yung clinic. Palagi rin kasing nagre-resign yung mga bagong pasok dahil nga sa mga kababalaghang nararanasan nila sa loob. Lalo na raw kapag malapit ng gumabi. Alam niyo ba, habang kinikwento ko ito, grabe, hindi talaga bumababa yung mga balahibo ko. Bawat hibla, nararamdaman ko talagang nakatirik. Nanlalaki rin ang ulo ko. Ang sabi ng kapatid ko sa akin, baka raw po by the end of this month, isarado na lang ulit ang clinic na ito dahil nga po halos wala na rin gustong manganak o magpa-check up man lang dito. Until now, sa totoo lang ay natatakot pa rin akong umuwi ng Pilipinas dahil sigurado akong maaalala at maaalala ko pa rin talaga ang tungkol sa pinaka-nakakatakot na experience na ito sa buhay ko, Sir Jupiter. Kaya nga naisipan kong i-share ito sa inyo ngayon dahil gusto ko nang harapin ang takot ko sa wakas. Nagdarasal na lang talaga ako na sana nasa mabuting lagay na ngayon sina Camilla at si Doktora. Naway, eventually ay mahanap din po nila ang kapayapaan at katahimikang hinahangad nila, Sir Jupiter. Kung ito nga yung dahilan kung kaya't nagpaparamdam sila sa klinikang iyon. Kung mabibigyan niyo po ako ng pagkakataong maisama ito sa featured stories niyo sa kahit alin dito sa mga channel niyo, Sir Jupiter, kukunin ko na rin po ang opportunity na ito para hilingin sa inyong audience na sana po ipagdasal natin ang kaluluwa ni Camilla at Doktora para na rin sa ikatatahimik nila. Kasalo. Hello everyone, lalong-lalo na po sa aming paboritong narrator dito sa YouTube na si Sir Jupiter. At sa lahat po ng bumubuo ng mga channel nyo na Kwentong Takipsilim, Sityo Bangungot at Sityo Pangil. Ibinagmamalaki ko po na buong pamilya na yata namin ay avid listener na ninyo. Kaya nga po naisip kong mag-share na rin sa inyo ng sarili kong kwento. Ako nga po pala si Levi, 22 years old, 4th year college po sa kursong BS in Computer Engineering sa isang pamantasan dito lang po sa Laguna. Nangyari po sa akin ang karanasan kong ito nung ako'y bata pa at nasa pangangalaga pa ng lola ko noong taga Bacoor kung saan po ako tumira ng ilang taon habang nasa abroad pa ng mga panahong yun si Mama. Istrikta po ang Lola Milan ko. Mapamahiin po kasi siya kaya marami siyang mga ipinagbabawal sa akin noon na madalas ko naman pong suwayin kasi medyo pilyo po ako nung bata. Pero natatandaan kong isa sa mga pamahiin niya noon ang bigla na lang nagpatino sa akin na hanggang ngayon po yata nagbibigay pa rin sa akin ng matinding kilabot at madalas pa ring laman ng panaginip ko kahit na matagal na panahon na po ang nakalipas mula nang mangyari yun. Bata pa ako noon, 11 years old pa lang siguro ako noon. Nang mga panahong yun, sobrang nahiligan ko pong magbasa ng mga nakakatakot na comics na nabibili noon sa isang maliit na rentahan ng mga pocketbook sa tapat ng school namin at manood ng mga pirated na pelikula dun sa portable DVD player naming inirigalo pa sa akin ni Mama galing abroad. Ayaw na ayaw pa man din akong payagan ni Lolang gawin yun dahil yung mga binabasa at pinanonood ko raw hindi pa naman angkop sa edad ko.
Kaya naman madalas po ay doon ako nagtatago at umi-standby sa attic ng bahay ni Lola Milan na ginawa na nilang maliit na bodega o tambakan ng mga furnitures at appliances na hindi na namin ginagamit. Pagkakagaling ko sa school ay doon na talaga ako dumidiretso at tumatambay, Sir Jupiter, kahit na napakadilim doon at tanging yung maliit lang naming rechargeable na ilaw lang ang nagbibigay ng liwanag sa space na yon. Tanda ko pang palagi na lang akong sinesermonan ni Lola noon dahil hindi na ako sumasabay sa kanila ng paghahapunan sa kanunood ko ng mga horror movies dun sa attic. Doon na rin kasi ako kumakain eh. Madalas pa nga po akong takutin ni Lola noon na huwag daw akong masanay na doon kumakain sa attic dahil ang dilim-dilim daw doon. Masama raw pong kumain sa dilim, sabi ni Lola. Baka raw po kasi hindi ko namamalayang may mga nakikisalo na sa aking mga nilalang na hindi naman basta-basta makikita ng normal na mata. Mga nilalang daw po na nagkukubli sa mga madidilim na lugar. Pero hindi naman po ako nakinig sa kanya. Sabi ko pa noon sa sarili ko, baka isa na naman yun sa mga makalumang pamahiin ni Lola noon. Hindi naman nakakauso yun ngayon eh. Hindi ko na lang po siya palaging pinapansin noon at tumatakas pa rin ako kahit na kung minsan ay napipingot na niya ang tenga ko dahil sa sobrang tigas ng ulo ko. Hanggang isang gabi. Nasa kasarapan na ako noon ng panonood habang nilalantakan ko yung natirang kanin at ulam nila Lola at ng mga pinsan ko kaninang hapunan. Tulog na halos lahat ng kasama ko sa bahay, pati na rin po si Lola Milan, kaya nagawa ko na namang tumakas papuntang attic. 11:00 na po siguro noon ng gabi. Nandoon na ako sa part na malapit ng mahuli ng halimaw yung bida sa pinanonood kong palabas. Nang mapalingon ako dun sa plato kong may lamang kanin at ulam, bigla akong napaiktad, Sir Jupiter. Talagang napasampa ako noon sa inuupuan kong paleta na pinatungan ko ng mga unan. Bigla ko na lang po kasi nakitang may isang maitim na kamay na nakalusot mula dun sa ilalim papunta dun sa plato ko na para pong nakikisalo siya sa akin. Natulala talaga ako noon, Sir Jupiter. Inusot-usot ko pa nga yung mata ko eh kasi naisip ko baka namamalikmata lang ako sa kanunood ko ng pelikula. Nung tingnan ko kasi ulit yung pinipwestuhan ng kamay kanina, wala naman na po akong nakita. Napahawak na ako noon sa dibdib ko at nakahinga na ulit ako ng maluwag. Kaya lang bigla naman akong nakarinig na may kumaluskus doon sa bandang dulo ng attic. Hindi na talaga naaabot ng liwanag ng ilaw ko yung parting yun, kaya ang dilim-dilim na talaga doon. Pero sinubukan ko pa rin aninagin kung ano yung kumakaluskos. Baka kako daga lang eh. Baka kako tinatakot ko lang ang sarili ko. Kaso habang sinisipat ko po yung madilim na parting yun, Sir Jupiter, bigla na lang akong may naramdamang may malambot na bagay na humagod sa batok ko. Mainit-init yun, Sir Jupiter, tapos mamasa-masa pa. Kinipo ko yung part kung saan ko naramdaman yun. Tapos may nahawakan akong madulas pero malapot na liquid galing sa batok ko na nalanghap kong amoy mabaho. Malansa yun, Sir Jupiter. Kaamoy noon, mga nabubulok na hasang ng isda
na madalas kong maamoy sa mga palengke nung bata pa ako. Doon na talaga ako kinabahan, Sir Jupiter. Sabi ko, iba na yun. Isinara ko po bigla yung portable DVD player ko tapos bigla akong nagtatakbo pababa habang umiiyak. Nataranta nga po si Lola dahil naalimpungatan siya nang marinig ako. Nagsumbong ako sa kanya kung anong nangyari tapos sabi niya, patingin daw po ng batok ko. Napasigaw bigla si Lola ng, Diyos ko po! Tapos napasign of the cross pa siya pagkatapos. Sabi sa akin ni Lola, nagkaroon daw po ng parang mga nakakadiring butas-butas yung balat ko sa batok. Doon lang po ako nakaramdam ng hapdi sa parting yun. Hinugasan po agad ni Lola yung batok ko tapos bigla niya akong pinagalitan. Sabi niya, yun ng araw ang sinasabi niya sa akin. Ilang beses na raw niya na akong pinagsabihang masama nga ang kumain sa dilim dahil may paniniwala daw po nung araw na may mga nilalang na sasalo sa pagkain mo kapag ginawa mo yun. Pero parang iba na yata yung akin eh. Para po kasing ako na yung tinikman ng kung ano o sino mang nilalang na yun sa pamamagitan ng pagdila niya sa batok ko. Dahil po tuloy doon pinatanggal bigla ni Lola yung atik namin. Pinaalis niya po lahat ng gamit doon tapos pinabindisyonan niya yun dun sa pastor sa chapel namin. Ang buong akala ko talaga noon pang one time lang yung nakakatakot na experience na yun, Sir Jupiter. Kaya lang kahit na pinatanggal na ni Lola yung atik, parang hindi pa rin po yata umalis sa bahay namin yung nilalang na sumalo sa akin sa pagkain. Isang gabi po kasi, bigla ko na namang naramdaman ang paghagod ng mainit-init at mamasamasang bagay na yun habang nasa kasarapan na ako ng tulog. Doon naman po sa paa ko, Sir Jupiter. Pero sa pagkakataong yun, nung magmulat ako ng mata talagang nakaharap ko na yung nilalang na gumagawa nun sa akin. Isa po yung mabalahibong nilalang na mukhang pinaghalong daga at aso. Mahaba po ang dila niya na nakalawit pa habang nakatingin sa akin, Sir Jupiter, tapos nanlilisik pa yung mata niya. Napasigaw agad ako noon pero nakita kong mabilis siyang umalis sa harap ko. Naglakad siya ng pabaliktad hanggang sa unti-unti siyang maglaho dun sa madilim na parte ng kwarto ko. Kinabukasan ipinaalbularyo kaagad ako ni Lola. Doon po namin nalamang matagal na palang may naninirahang sigbin doon sa attic namin, Sir Jupiter. Pero ang sabi po ng albularyo, hindi naman daw siya sigurado kung sigbin nga yun dahil hindi naman daw po madalas makisama ang mga nilalang na yon sa tao, not unless kami mismo ang nag-aalaga dito o kaya ay doon na talaga siya nakatira bago pa kami dumating doon. Saka lang po sinabi sa akin ni Lola na yung bahay at lupang yun daw po pala ay regalo lang ng tiyahin ni Lolo sa kanila nung ikinasal sila noon pang araw. Mabuti na lang, Sir Jupiter, may alam na paraan yung albularyo kung paano mapapaalis yung sigbin dun sa bahay ni Lola. Meron po siyang ritual na ginawa na hindi ko na po idedetalye kung papaano dahil sagrado raw po yun at hindi dapat basta-basta ipinagsasabi.
Simula po noon, naging maayos na ulit ang buhay namin kahit na kung minsan ay nagiging laman pa rin po ng mga bangungot ko ang pangyayaring iyon. Ang maganda lang po sigurong naidulot nun sa akin simula nun hindi na ako naging pasaway kay Lola. Talagang lahat ng sabihin niya ay sinusunod ko na hanggang sa dumating yung time na bumalik na ulit si Mama dito sa Pinas at nagnegosyo na lang para mabuhay kaming dalawa. Paminsan-minsan, dumadalaw pa rin naman po ako kay Lola at kasama niya naman ang mga pinsan ko doon sa bahay na yon. So far, hindi naman na raw po bumalik yung nilalang na isang beses ay naging kasalo ko sa pagkain. Babaeng tiwarik. Good day po sa lahat. Kumusta po kayo? Tawagin niyo na lang po ako bilang Tisay. 33 years old po. Isang half Filipina, half American na lumaki sa pangangalaga ng aking nanay Mirna. Matapos pong maghiwalay ang biological parents ko at nagkaroon na rin po sila ng sarili-sarili nilang pamilya. Simula pagkabata ay dito na po talaga ako lumaki sa Bicol. Sama ang pamilya ni Nanay Mirna na nag-iisa pong kapatid ng tunay kong ina at ng asawa nitong si Tatay Bert. Sila po ang tumayong mga magulang ko noon pa. Kaya kahit pa biologically speaking ay may foreign blood ako sa pananalita, sa kilos at isip ko ay Pinoy na Pinoy po ako. Dahil dyan, Sir Jupiter, mula pa po nang magkaisip ako, exposed na ako sa iba't ibang klase ng mga pamahiin at paniniwala sa amin at tungkol po dyan ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon. Nung bata po ako, Sir Jupiter, wala pa pong linya ng mga kuryente noon sa lugar namin. Dahil ang mga nakaka-afford lang po noon ay yung mga may kaya sa buhay. Medyo malayo po kasi kami sa city noon kaya ang mga gawain po noon sa bahay tulad ng paglilinis, pagsisibak ng kahoy, pag-iigib ng tubig, pagluluto ng hapunan at iba pa ay kailangan po naming tapusin ng maaga o bago pa man mag-agaw ang dilim at liwanag ng paligid. Hindi lang po dahil mahirap ng kumilos sa gabi, kundi dahil na rin sa sangkatutak na pamahiing pinaniniwalaan ng matatanda sa amin noon. Pero sa lahat ng mga pamahiing pinaniniwalaan at sinusunod namin noon, meron pong isang talagang tumatak ng husto sa utak ko dahil isa po akong buhay na ebidensya na magpapatotoo tungkol dito. "13 years old ako nang mangyari to, Sir Jupiter. Katatapos lang namin noon ng pangangahoy sa bukana ng medyo magubat na daanan paakyat ng bundok para makaipon po kami ng gagamitin naming panggatong para sa gagawin naming paghahanda kinabukasan. Birthday kasi ni Nanay Mirna, kaya naisipan namin ng mga pinsan ko na paghandaan at ipagluto siya ng kakanin at pansit para sa isang maliit lang namang salo-salo bilang celebration. Inaabot na kami ng dilim noon sa daan kasi tinapos pa namin ang mga gawain namin sa bahay bago kami umalis para hindi kami pagalitan. Ang dahilan namin ay pupunta lang kami sa bahay ng nobya ni Kuya Noy, ang panganay na anak ni Nanay Mirna at Tatay Bert. Sabi namin may handaan doon kaya makikikain kami. Habang naglalakad kami pauwi,
Bigla na lang po akong may nakitang napakagandang ibon na kulay puti na nakadapo doon sa ibabaw ng punong santol, Sir Jupiter. Ang haba-haba ng balahibo noon, tapos napakaganda rin ng pakpak. Hindi ko gaanong mai-describe yung itsura ng ibon, pero napaka-magical talaga niyang tingnan. Kaya tinawag ko noon sina Kuya Noy at Kuya Roldan. Pagkatapos po itinuro ko sa kanila yung magandang ibon. Kaya lang bigla na lang akong sinaway ni Kuya Noy. Pinitik pa niya yung hintuturo ko, tapos sinabihan niya akong huwag daw akong magturo kasi gabi na. Baka raw kung ano-ano na ang maituro ko at kagalitan pa ako ng mga engkanto o maligno sa paligid namin. Huwag ko na lang daw pansinin yung ibon at magdire-diretso na lang ako sa paglalakad. Napasimangot naman ako. Medyo napikon kasi ako noon sa ginawang pamimitik sa akin ni Kuya Noy. Namula nga yung daliri ko noon eh. Kaya sa sobrang inis ko, imbis na sumunod ako sa kanya, lalo pa akong nagtuturo dun sa daan. Dinuro ko ng dinuro yung mga punong nadadaanan namin, kaya halos kutusan na po ako ni Kuya Noy noon. Habang si Kuya Roldan naman, tawa lang ng tawa. Pareho kasi kami ng ugali noon, medyo pasaway, samantalang si Kuya Noy, palagi na lang seryoso. Palibhasa kasi panganay. Pag-uwi namin ng bahay, isinumbong ako ni Kuya Noy kay Tatay Bert kaya napagalitan pa ako. Sabi ni Tatay sa akin ang katigasan daw ng ulo ko ang magpapahamak sa akin. Nakasimangot tuloy akong lumabas ng bahay noon na may bit-bit na tuwalya at pamalit na damit bago ako dumiretso noon sa banyo naming nasa labas ng bahay para doon ay maligo. Nagbuhos na ako agad ng tubig sa buong katawan tapos nagsimula na akong magsabon. Nakapikit ako nang magsimula ko namang shampooin yung buhok ko para hindi ako mahilaman. Medyo nagmamadali na ako noon, Sir Jupiter, kasi bigla kong naramdamang parang may lumamig sa loob ng banyo namin. Plywood lang kasi ang tabing noon, tapos bukas pa yung ilalim, kaya pumapasok talaga ang hangin sa loob, lalo na't maggagabi na nga noon. Kaya lang, maya-maya, medyo nagtataka na ako, Sir Jupiter, kasi naramdaman ko, parang biglang kumapal yung buhok ko eh. Tapos parang bigla ring humaba. Samantalang hanggang balikat lang naman ang buhok ko noon. Hindi naman ako agad nag-isip ng kung ano. Iminulat ko pa nga yung isang mata ko bago pa ako tumingala. Pero doon na ako biglang kinilabutan. Sir Jupiter, nung pagtingala ko kasi bigla ko na lang nakitang may nakalawit pong ulo ng babae sa ibabaw ko. At buhok niya yung hawak-hawak ko, Sir Jupiter. Wala po akong kaalam-alam na hindi ko na pala buhok yung sinashampo ko noon at talagang napatili ako sa takot. Dinampot ko agad yung tuwalya tapos itinapis ko yun sa katawan ko habang nanginginig. Sa namang labas ni Nanay Mirna galing sa loob ng bahay, taranta nila akong tinanong kung napapano raw po ba ako. Iyak ako agad ng iyak noon kaya hindi na halos ako makasagot. Sobrang tagal po bago nila ako napakalma noon. Putlang-putla na ako. Doon ko palang nasabing nakakita ko ng babaeng nakatiwarik habang naliligo ako. Sobrang puti ng mukha niya, Sir Jupiter.
maliit lang ang ilong at bibig, pero sobrang lalim po ng mata niya na wala akong ibang makita kundi kulay itim. Sabi raw ni Kuya Noy, baka na-engkanto na ako sa pinaggagawa ko kanina nung duruin ko ng duruin yung mga punong dinaanan namin. Mabilis naman pong nagpatawag ng albularyo si Tatay Bert, tapos pinatingnan nila ako. Binigyan ako ng albularyo yun ng isang piraso ng kulay pulang bato na magiging proteksyon ko raw para hindi na ako lapitan. Pero hindi naman yun naging effective. Kinagabihan po kasi noon, nagising na naman ako sa kalagitnaan ng gabi. Tapos pagmulat ko ng mata, nakita ko na naman yung babaeng tiwarik doon sa may pintuan. Nakasabit siya sa bubungan namin, Sir Jupiter. Nakatitig siya sa akin, tapos dinuduro niya ako gamit yung mahabang daliri niya na hitsura pong tuyong maliliit na sanga ng puno. Hindi ako agad nakasigaw. Para akong natuyuan ng laway sa lalamunan. Pero nanlaki talaga ang mata ko noon, lalo na nang makita kong lumalapit siya nang lumalapit sa akin. Gusto ko sanang kalibitin si Nanay Mir na nakatabi ko lang po noon, kaya lang hindi ako makagalaw. Tumutulo na ang luha ko. Nararamdaman ko rin po yung pantog ko na parang puputok na dahil naiihi na ako sa sobrang takot. Titig na titig ako sa mukha ng babaeng nakatiwarik habang lumalapit siya sa akin, Sir Jupiter. Naramdaman ko na naman yung buhok niya noon na dumampi sa braso ko at gumapang pataas sa mukha ko. Sobrang bilis na po ng kalabog ng dibdib ko noon. Pakiramdam ko sasabog na nga ang puso ko, tapos nakarinig pa ako ng kaluskos dun sa paanan ko. Feeling ko talaga ng mga sandaling yun mamamatay na ako, kaya pumikit na lang ako at hinintay kung ano ang susunod na mangyayari. Pero bigla ko na lang pong naramdaman na may yumuyugyug sa akin. Tapos narinig ko pong tinatawag ako ni Kuya Noy at para siyang alalang-alala. Sabi niya nangingisay daw ako. Ano raw ang nangyayari sa akin? Narinig ko pang sinabi niya kay Tatay Bert na dadalhin na raw nila ako sa ospital, pero doon na ako nagmulat ng mga mata. Nung bumangon ako, saka pa lang sila nakahinga ng maluwag. Sabi ni Nanay bakit daw kasi ako natulog sa kwarto ko ng mag-isa. Isinabihan niya na raw akong doon ako matulog sa tabi nila ni Tatay sa may salas. Nagtaka naman ako. Sinabi kong bago ako natulog kanina, nakita ko pang katabi ko si Nanay. Pero nagkatinginan lang po sila, Sir Jupiter. Kaya natakot na naman ako. Hindi na halos kami nakatulog ulit ng gabing yun. Kinabukasan, pagliwanag na pagliwanag pa lang ng paligid. Binalikan na lang namin yung mga dinaanan namin ni Kuya Noy kahapon, tapos humingi ako ng tawad sa mga nagambala ko at nagalit sa akin na mga maligno o engkanto. Sobrang malaking lesson po sa akin ang pangyayaring yun. Kaya simula nun, hindi na ako umulit at mas nag-ingat pa ako sa mga ginagawa ko. Tama talaga ang sinasabi ng matatanda eh. Wala namang masamang sumunod na lang sa mga pamahiin at paniniwala, lalo na kung para naman yun sa ikabubuti natin. Buti na lang po, pagkatapos nun, naging okay din ako sa wakas. Salamat sa Diyos. Hanggang magdalaga po ako, ay hindi ko na ulit naranasan pa iyon.
Sana po ay nagustuhan niyo itong maiksing kwento ng nakakatakot kong experience. God bless po sa inyong lahat at more power po. Sityo Bangungot.